Greetings, Sir Janus. We are the Group 2 and we will presenting our program code sa JavaScript na tinatawag namin na Access Code Analysis. Greetings, my name is Sam Dadoy and I will discuss the first part ng aming code, which is yung mga validation. Then, dito, nag-start kami mag-declare ng variable para ma-access yung tatlo sa HTML, which is yung input code na input field, output na division, saka yung search digit na input field. Then, gumawa kami ng validation code na function para sa error handling. Then, nilagay namin yung input code na value sa another variable na name iCode. Then, dito, ang unang validation is kung walang nilagay si user. Kaya dito, if code.length is strictly equality into 0. Kaya kapag walang nilagay si user, ang i-return niya is invalid, please input the digits, tas false yun. Then, yung next naman is yung for loop na nagche-check kung digits lang ba na 0 to 9 ang in-input ni user. Dito, nag-for loop kami na nakabase dun sa code ng length. Okay? Then, nagkano kami ng variable na letters kung saan in-store namin yung code.char at itong char at chine-check niya letter by letter. Kaya dito may conditional statement kami na if letters is not strictly equal to 1 hanggang 9, ang i-return niya is code must contain digits only 0 to 9. Then, return false ulit siya. Then, ang pinakalas naman is if yung length ni user ay less than 6 at greater than 12. Kapag ganon, ang i-return niya lang is yung inner text na code length must be 6 to 12 characters, tas naka-false siya. Okay? And that's all for the first part ng validation code. Greetings everyone. So, meron tayong checking for odd and even digits. Dito gumamit tayo dito ng for loop, which we have let letters equals code.char at I, which is yung laman nun is yung value sa specific index na yon. And if letters, yung laman nun is equals to 0, 2, 4, 6, or 8, mag-increment yung even count, which is yung na initialize natin sa taas before the for loop. And or else odd count, which is yung odd number, mag-increment din ng isa. And if both walang even and odd numbers, is meron tayong if condition dito sa baba na meron tayong output div.inner text. Invalid must contain at least one even and odd digit. And magre-return siya as false. Otherwise, magre-return siya ng true kasi may nahanap na isang even and odd number. Greetings, I'm Angie Urbina. And explain ko naman yung function na code length. Ang purpose lang ng function na to is to check and kunin yung haba ng in-input ni user. First is tatawagin niya muna yung validate code. Then kapag invalid or empty yung ang in-input ni user, magre-return to and ititigil yung function natin. So in other words, parang safeguard lang ito ng ating function. Kapag naman valid is kukunin niya yung value ng text box gamit yung input code.value. Then isa-save niya to sa variable na code. Next naman is gagamit tayo ng code.length para bilangin yung haba or lahat ng characters sa in-input ni users, including the letters, numbers, and spaces. Then lastly, papakita niya na yung result sa output div gamit yung inner text. Tapos lalabas yung message na the length, then yung haba ng in-input ni user. So in short, binabalidate niya muna, then bibilangin niya yung characters, then dinidisplay niya na yung haba ng in-input ni user. And that's all. Thank you. Hello everyone, my name is Chris J. Labina and I'm going to explain the even and odd identifier of our program. So first po, we have the function po the even and odd analysis kung saan po is yun-check po whether if yung ating in-input po ng user ay even or odd. And then po, before po siya is pumupunta po siya sa function kung saan po is yung validated code kung saan is ini-ensure po natin na correct yung mismong ini-input po ng ating user. And then po, nagpa-function po siya sa loop ng each character po in-input niya sa string kung saan is yun-check niya po if yung ating digit is even. And then po, if even po is yung digits natin is nagka-counter po siya, and pag nagre-remain lang naman po siya ng digits pag odd, and then po i-display po natin sa screen using po yung ating inner text. Greetings, my name is Bonja Maria S. Lagata and I will be explaining this part of our JavaScript code, which is the digit frequency function. So let's get started. Ayan, so mag-execute yung function na to kapag in-click ni user yung frequency button. Meaning gusto malaman ni user na doon sa in-enter niyang code, gaano daw kadalas or ka-frequent nag-a-appear yung each of the digits sa code niya. So for example lang ang enter si user ng 1, 2, 1, 2. So, ilan yung digit doon? Dalawa, 1 at 2. Tapos bibilangin niya kung ilang beses nag-appear si 1 at 2. So, sa example natin, 1, 2, 1, 2. Dalawang beses nag-appear si 1 at 2. So, yun yung ginagawa ng function na to. So, una, nag-declare muna tayo ng dalawang variable, which is yung code at saka result. Yung code, ito, kinukuha niya yung in-enter ni user doon sa text box.
Tapos, doon naman sa result variable, ang laman niya lang is string, pero blank lang siya muna. Pero kapag nag-execute na yung code sa baba, magkakaroon na yan ng laman. And then next line is meron tayong if statement. So, syempre, i-validate muna natin kung yung in-enter ba na code is valid. So, kapag nag-valid daw yun, kapag hindi daw valid yung in-enter ni user na code, is magre-return siya agad at mag-i-stop na yung function. Pero kapag valid naman, is mag-execute yung nasa babang code at i-ignore niya na yung if statement. Ayan, so pasok tayo sa algorithm, paano nga ba i-check ng function kung gaano kadalas naka-appear yung digits. So, gumamit kami ng dalawang for loops. Nested loop siya. So, sa unang for loop, which is the outer loop, maglo-loop yan from 0 to 9. Kasi ano nga ba yung mga digits na pwede lang i-enter ng user? 0 to 9 lang ang pwede. So, magsisimula siya sa 0 hanggang makarating siya sa 9. Tapos, yung variable na nasa baba niyan, which is let count, ito yung variable na magtatrack kung ilang beses nga ba nag-appear yung digit na yon. Ngayon, pasok tayo sa inner loop, na which I think is kind of hard to explain in verbal terms. Pero I will try my best to explain it. So, sa for loop statement na to, is magta-traverse na siya mula sa 0 hanggang sa length ng code na in-enter ni user. So, for example, 12 digits yung in-enter ni user. So, maglo-loop siya from 0 to 12. Ganun. So, ayun yung magiging process niya para ma-check niya yung each of the digits sa code na in-enter ni user. So ngayon, pasok tayo sa body ng inner for loop na to. So sa unang tingin, medyo nakakalula kasi puro if, else if statements. Pero ganito lang yan. So sa unang if, i-check niya kung yung I ba na mula doon sa outer loop. So for example, 0 yan. Kung mag-equal siya sa 0. Ngayon, doon naman sa kabila, i-check niya din kung yung code ba, kung yung digit ba sa at a specific index is mag-equals sa 0. Ngayon, kapag nag-true yan, kapag nag-true din to, mag-execute yung loob ng if statement na yon, which is magdadagdag ng value sa counter, which is the count variable. So, ayun. For example, ang I natin is 0. Is I equal to 0? Yes. So, true to. Ngayon, sa kabila naman, kung yung code car at j, ano yung j? For example, 0 din, is mag-equal siya sa 0. So, nag-true yan, nag-true to, papasok siya sa inner body ng statement na yon at magdadagdag siya ng counter. So, ayun. Ganon niya i-check kung gaano ka-frequent lalabas yung digit sa code na in-enter ni user. So, after ma-check yung buong code na in-enter ni user, kapag natapos na tayo sa inner loop, lalabas naman siya ulit sa outer loop. Ngayon, sa baba niyan, meron tayong if statement. So, nakalagay dyan, if count is greater than 0, meaning kung yung digit na yon is nag-appear at least once, i-edit niya na yung result variable na nasa taas kanina. So, mag-a-add siya ng line na sinasabi, yung digit na to is nag-appear ng ganitong times. So, ngayon, kapag natapos na yung outer loop ulit, tatawagin niya na yung output div para i-display na yung buong result. And that's it for my part. And ayun yung ginagawa ng function na digit frequency function. So, thank you for listening. Hello, my name is Patrick Demesa. In this video, I'm going to explain the function must be the digits paano sila gawin. First, nag-prepare kami ng let. Code is equal to input value. Doon may i-store niya sa input. Let max count. Doon naman may i-store yung kung gaano kadami lumabas yung number. And let most digit. Doon naman may i-store yung number na may pinakamaraming digit. Then, nag-declare kami ng nested loop. Sa outer loop, nag-declare kami ng for loop na may 9 na implementation. Then, nag-declare kami ng let count is equal to 0. Siya naman pipila kung gaano kadalas lumabas yung number. Then, sa inner loop naman, nag-declare kami ng for let j is equal to input that length. Mag-increment siya kung gaano kadami yung user input. Then, gumawa kami ng conditional statement from 0 to 9. If yung number na yan lumabas, yung count magbibilang siya. Then, gagawa kami ng conditional statement if yung count is greater sa max count, meaning may number na mas may repeated digit, then yung max count mapupunta daw kung gaano kadami lumabas yung number na yon, and most digit doon naman may store kung sino yung pinakamay maraming bilang na yon. Then sa else naman, if yung number is pare-pareho lang naman ng bilang, doon mag-increment lang naman doon yung number na may pare-pareho na. Greetings, Poster Janus. I'm Christian Lagan, and now I'll be explaining the logic behind our code reversal function. Para mas madaling intindihan, iisipin natin ang function na to ay parang isang salamin or mirror. Kung ano ang dulo, siya ang maging unahan. To say it simpler is yung pabaliktad. First is yung getting input using po the let code equals input code dot value. Kinukuha lang natin kung ano yung tinype ng user sa box. Halimbawa po is hello. Next one po is yung container or let reverse equals
double quote. Gumagawa tayo ng isang empty box and dito natin isa-isang itatambak yung letters habang pinabaliktad natin sila. Next naman po is yung security check or if close parentheses not valid code. Ito ang nagsisilbing bouncer. Sinisigurado muna natin na tama o valid ang input bago tayo mag-proceed. Next naman po is yung code reverse loop or yung for open and close parentheses let I equals code.length minus 1 I greater than equal 0 I minus. Dito nangyayari ang magic. Instead of reading it po from left to right, binabasa na natin ang word from the end babalik po sa unahan. For example po, yung hello natin is ang babasahin po ng computer is OLLEH. Next one po is building the result using reversed plus equal code dot char at open and close parentheses I. Habang binabasa natin pabalik yung word, isa-isang nating dinidikit yung mga letters sa loob ng ating empty box hanggang mabuo ang baliktad na salita. Next naman po is, ang final is yung displaying the output. Gamit po ang output div.innerText. Pinapakita na natin ang results sa screen para makita na ng user na na-reverse na ang text niya. Greetings, in Tanong ng tutorial, I'll be explaining a Java function called pattern check that validates input codes by detecting repeated characters. Let code equals input box dot value. This means it takes whatever the user type into the input box and stores it in the variable code. Let count equals to 1 and let invalid equals to false, an initialized variables that will be used later on. Moving on to this for loop, ito naman yung responsible in checking the user input. As per earlier, nag-initialize kami ng let count equals to 1 para ito yung mag-serve as a tracker ng mga characters sa input na isasabihin ni user. At invalid equals to false to ensure kung valid or invalid yung input ni user. Sa loob ng for loop, a condition is made kung saan yung if statement ay dito na natagdagan yung initialized value na count. Whenever ang isang parent character ay may pagkapareho sa previous characters. Nag-increment yung count, and if yung value ng count ay may exceed more than or greater than 3 times, the initialized value let invalid will become equals to true and will stop the loop. Although the else statement means if the character changes, mag-reset yung count and it will again be equals to 1. And outside the for loop is the display result. Output div. Ito yung message na nagpapakita if yung code na input ng user ay may tatlong pare-pareho ang characters kung display ng invalid pattern detected. Pero if not, di-display ng message na valid pattern. So basically, yung the use of the function pattern check, and again, first ng rule na nagpa-prevent paulit-ulit na characters, which can make codes more secure in the system. That is all for my explanation. Thank you. Greetings po Sir Jamas. So, my name is Martin Charlie. And explain naman po namin na code is yung digit search. And code yung digit search. So, nila-return yung either 0. If statement, validation lang po ito. If not found, yung 6 nilagay sa search. Eh, wala naman sa 6 sa 1, 2, 3, 4, 5. Pero return agad siya. And then, hindi na siya tutuloy dun sa buong code na may for loop. And then, yung sa for loop naman na to is let I equals 0, I less than code.length. Length nung nilagay ng sa input field. And then, if car at yung index I, then equal to sa search. Then, sinabi ko nga yung search. Inipit ng user ko. Anong gusto niya i-search. Pag nag-match yun, mag-i-increase yung counter. And then, yun, ito yung sasabi kong if na may if per setter equal negative 1. So, record nila kung yung first index niya nakita. Bernard. Output div that inner text equal counter less than 0. Pagka nag more than 0 lang siya mag-print, wala talaga nakita. Since ternary siya. And dalawa lang yung true or false yung pabipilian. Yun ang nakapin akin. Greetings. I am John Raven Anson and I'll be explaining yung function na clear all. So, further that, let's do it. So, sa function namin na clear all, we included the input code that value is equal to now, and search digit that value is equal to now again, and the output div that inner text is equal to now. Bakit namin ito ginawa? Since clear all yung aming function, nire-reset ito yung input. Nakakapagpatibay ito ng user awareness para malaman ng user na pwede na uli siyang mag-insert or mag-type ng kanyang ilalagay na data doon sa aming system. And by that, thank you.